Paano ba? 8 tips para manatili ang interes ng lalaki sa'yo. Tip number 1, mahalin mo ang iyong sarili. O 'di ba? Sobrang counterintuitive ng advice, pero may rason 'yan. Kung hindi mo kasi magawang mahalin ang iyong sarili, hindi ka naniniwala na karapat-dapat ka sa pag-ibig ng isang lalaki, parang yung value na linalagay rin ng lalaki sa'yo ay mas mababa. Hindi kasi attractive yung babae na insecure, yung humihingi ng validation sa lalaki. Ang attractive sa isang lalaki yung babae na alam niya kaya siyang iwan. Mas rinerespeto niya yung ganong klase ng babae. Ipakita sa taong mahal mo na nagmamalasakit ka sa iyong sarili at bibigyan mo siya ng pagkakataon upang mahalin siya. So hindi ka nagmamakaawa para sa atensyon ng isang lalaki. Kumbaga, kailangan patunayan niya yung sarili niya sa'yo. Mas powerful yun, mas attractive yun sa lalaki. Sa ganitong paraan, hindi siya mabobore sa'yo, hindi mapuputol ang interes niya sa'yo. Maaaring ang pagmamahal sa iyong sarili ay maging napakahirap sapagkat tulad ng iba pa, hindi ka perpekto at hindi rin perpekto yung lalaking gusto mo. Lalong-lalo na siya, 'di ba? So, tandaan na bago mo i-expect na ibang tao ang magmahal sa'yo, kailangan mahal mo na muna ang sarili mo. Tip number 1, mahalin mo ang iyong sarili. Tip number 2, iparamdam sa kanya na para siyang isang bayani na kailangan mo siya, na ang laki ng tulong at ambag niya sa buhay mo. Kung nais mong panatilihing interesado ang isang lalaki, dapat mong iparamdam sa kanya na siya ang provider at tagapagtanggol mo at isang taong tunay mong hinahangaan. Sa madaling salita, kailangan mong iparamdam sa kanya na parang isang bayani siya, handang umalalay sa iyo sa oras ng pangangailangan mo. Ang mga lalaki kasi ay nauuhaw sa paghanga. Maliban sa kanilang mga magulang, bibihira sila makatanggap ng admiration o ng praise. Kaya nais silang umakyat sa rurok para sa babae sa kanilang buhay at serbisyo. Yung pakiramdam nila na superhero sila sa mata ng babae na yon. Ang taas-taas ng tingin sa kanya ng babae na yon at gusto niya mapanatili ito. So, kesa sa lagi mo siyang pinipintasan, a mas effective na way is purihin mo yung mga behavior na gusto mo pang gawin niya. Kunyari, nagluto siya for you once, sabihin mo, naku, napakaswerte ko talaga sa boyfriend ko o sa asawa ko. Napaka-considerate. So dahil doon, dahil natuwa siya doon sa puri na ibinigay mo, susubukan niyang ulit-ulitin yon para makakuha uli ng papuri mula sa inyo. Tip number 3, manatiling kawili-wili at interesado. Sa mga unang araw ng pakikipag-date, maaaring gumugol ka ng oras sa pagsubok na pag-isipan ang mga bago at mas kawili-wiling mga bagay na magkakasama. So, kumbaga, no, wag lahat ng planning iasa mo sa lalaki, yung tipong darating ka na lang sa date, tas uupo ka lang doon. Kailangan kahit papano, meron ka ring ambag doon sa dating process. Kunyari, mag-suggest ka saan kayo kakain or kung ano ang pwede niyong gawin. Malaking bagay yon para sa lalaki. Kasi minsan pagod na nga yung lalaki sa trabaho tapos afterwards isipin niya pa kung saan kanya dadalhin. Wag lang puro nood ng pelikula, kain ng pizza, no? Siyempre, over time, magiging boring yon. So, try to think of activities that you can do together. Kunyari, mag-pickleball kayo, gumala kayo, mag-out of town kayo, ganon. Magmungkahi ng mga bagong bagay na magkasamang gawin at humanap ng mga lugar na pupuntahan. Kasi, mas exciting kang kasama, mas gugustuhin kanyang makasama at mafe-feel niya na ikaw ang nagbibigay ng kulay sa buhay niya. Tip number 4, huwag maging mabait at panatilihin mong interesado ang isang lalaki. Huwag yung tatapak-tapakan ka lang, binigay mo na lahat, hindi pa nga kayo. Subukan mo maging mabait at gumawa ng isang mahusay na impresyon. Okay yon. Pero at the same time, demand as well from the guy good behavior. So, kunyari, lagi siyang late sa mga date nyo or hindi siya araw-araw mag-text,
Okay lang na magkaroon ka ng standard, okay lang na mainis at magalit ka rin sa kanya. Huwag yung lahat pinapayagan mo lang, kasi mawawalan siya ng respeto sa'yo. Minsan, ang bawat isa ay medyo masungit pagkatapos ng isang mahirap na araw ng trabaho o medyo nababagabag tungkol sa isang pagtatalo sa pamilya. Okay lang na hindi ka always okay. Na ipakita mo na tao ka lang din. Kasi actually, doon nga minsan mas nai-inlove pa ang lalaki sa isang babae. 'Pag nakikita niya yung medyo sungit, tapos patatawanin ka niya. Ang malaking problema sa pagiging mabait ay nangangahulugan ito na patuloy mong sinusubukan na mabuhay hanggang sa isang perfect image lang. So, ang mga lalaki gusto nila realistic. Actually, yung sobrang daming makeup, ayaw din nila yun eh. Kasi parang di naman yun yung totoo mong itsura. In the same manner, yung personality mo, gusto niya lumabas. Gusto niya maging totoo ka. No? So, best foot forward siguro sa first few dates. But eventually when you relax, you don't have to be a pushover. Hindi mo naman kailangan maging doormat. Tip number 5, magluto at kumain ng magkasama. Ang pinakamabilis na daan daw patungo sa puso ng isang tao ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Okay, so maganda naman ito talaga dahil ang mga lalaki, actually anyone, nadadaan yan sa masarap na pagkain. 'Di ba kung liniligawan ka nga, dinadala ka niya sa restaurant. So yung pagsukli mo dyan is ikaw naman ang magluluto para sa kanya. Mahusay din itong paraan upang tuklasin ang iyong mga gusto at hindi gusto, upang maging malikhain at gumawa ng oras na magtuon lamang sa bawat isa. Pinagsasama-sama ng pagkain ng mga tao sa lahat ng uri ng mga konteksto, kasama ang pakikipag-date. Ang pagluluto para sa iyong kasintahan ay isang kamanghamanghang paraan upang mapahanga siya. Alamin kung ano ang gusto niyang kainin at gumawa ng isang bagay na talagang pasado sa kanyang panlasa. Yan. Tip number 6, magkasamang tumawa. Ang ibinahaging tawanan ay isang mahalagang bahagi ng anumang namamagitang relasyon. Ito ay isang mahalagang bahagi ng paglikha ng mga alaala. Ang kakayahang tumawa ng magkasama ay nagpapakita sa taong mahal mo na meron kayong mga bagay na kaparehas. So, part na dito yung manood kayo ng mga funny movies o di kaya wag masyado maging seryoso. Yung kaya mo rin tawanan yung sarili mo at biru-biruin siya. Ang pagtawa ay tumutulong sa inyong itayo ang inyong mga pundasyon kasi di naman pwedeng puro seryoso lang. Dapat nag enjoy din kayo sa piling ng isa't isa. Tip number 7, huwag maglaro. Sa pamamagitan ng paglalaro ng inyong relasyon, hindi mo ipinapakita sa kanya na mapagkakatiwalaan ka. Isipin na marahil ay umiibig siya sa totoong ikaw kung binigyan mo lang siya ng pagkakataong makilala ka ng lubusan at yung hindi ka talaga naglalaro lang, no? Yung seryoso ka din. Dahil kung gusto mo ng pangmatagalang relasyon sa isang lalaki, kailangan yung katangian na dinidisplay mo, pang long-term partner din, yung napagkakatiwalaan at nagpapakatotoo. And tip number 8, humingi ng tulong sa kanya. Ang weird, no? Kasi syempre tayo mga babae, sanay naman na tayo, kaya natin ang lahat ng mga bagay. Pero ang mga kalalakihan ay umuunlad sa paglutas ng mga problema sa kababaihan. Kung meron kang isang bagay na kailangan mong ayusin o ang iyong computer ay hindi gumagana o meron kang problema sa buhay, maganda kung lalapitan mo siya para sa solusyon. Kasi dun niya nararamdaman yung pagkalalaki niya. Kapag sobra ka kasing independent woman, minsan iniisip ng lalaki, so ano yung saysay na nandito ako? Minsan it even makes them feel less of a man. Lalong-lalo na kung mas magaling ka sa kanya, mas matalino ka sa kanya. Parang what's the point na magsikap siya, hindi ka naman niya matatalo. So importante yung nagpapatulong ka sa boyfriend o sa asawa mong lalaki. Nang sa gayon ma-feel niya na, wow, maski na magaling at matalino ang asawa ko o ang jowa ko, kailangan niya pa rin ako.
Bagaman ang pagtatanong para sa tulong ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, talaga makakatulong ito upang matrigger ang isang bagay na malalim sa loob niya. It is a guy's need to feel needed. Mas gusto nilang mag-invest sa isang babae na kailangan sila, strange as it may seem. Isang bagay na mahalaga sa isang mapagmahal at pangmatagalang relasyon. Maraming salamat sa pagnood. Sana ay nakatulong ito sa inyo. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Thank you and see you in our future videos.